kanya? Paano niyo po siya nakikita? Isa siyang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa. Pang-una po ay si? Yung tatay niya, number 1. Pangalo po, sir, ano po yung mga ugali or yung ginagawa ni Marcos Jr. na pinaka-napansin niyo po? Wala siyang iniisip kundi ang kabutihan ng lahat ng Pilipino kung paano mapapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Yun lang ang kanyang iniisip. Next question po, sir. Ano po yung mga paniniwala niyo na naging dahilan kung bakit niyo po siya sinusuportahan ngayon? Dahil ibinoto ko siya, dahil naniniwala ako na ang gagawin niya ay gaya ng ginagawa ng kanyang tatay, na walang hinahangad kundi ang kabutihan ng lahat ng Pilipino, kundi wala siyang hangarin kundi mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Sa tingin niyo po, sir, nagawa naman po niya yung mga ine-expect niyo na gagawin niya? Yes, big yes. At para makita mo, pumunta ka dun sa aking group, PBBM Supporters Batangas Group. Nandun lahat ng kanyang mga nagawa at ginagawa pa. Ang mga So, para sa inyo, na nasundan niya po yung yapak ng tatay niya. yes. Okay po, sir. Next question po. Ano po yung karanasan or yung naka-impluensya po sa inyo para suportahan si Marcos? Pwedeng pamilya po, pwedeng kaibigan, or pwedeng social media po. Mula nung bumoto ako, Marcos supporter talaga ako sa kanyang tatay. Tsaka nung lumaban siyang senador, binoto ko na siya. Naging vice president siya, binoto ko siya. Hanggang ngayon presidente, binoto ko siya dahil naniniwala ako na siya lang ang makakapagpaunlad ng ating bansa. May impensya po ba dun sa pagsuporta niyo sa kanya yung pamilya niyo or kaibigan? Or kahit social media po? Social media. Sir, halimbawa po ako, supporter po ako ni Marcos kasi yung pamilya ko po, sinusuportahan din si Marcos. So, nahimok po nila ako na suportahan din si Marcos. Hindi. Kayo po, ano yung naka-influensya sa inyo? Na-influensyahan ako dahil nga matagal ko na silang kilala dahil sa kanyang mga nagawa, sa kanyang mga project, sa kanyang mga proyekto. Hindi mo alam, para sa inyong kaalaman, sa lahat ng presidente, pinakamaraming nagawa ang kanyang tatay. Yung kanyang tatay, si Ferdinand Marcos Sr. Sa lahat ng presidente sa buong Pilipinas, mula nung unang panahon hanggang ngayon, pinakamaraming nagawa ang kanyang tatay. So, sir, clarify ko lang po, yung mga project po na nakikita nyo about him ay sa social media nyo po nakikita? Nakita ko rin personal sa Maynila. Bibigyan kita example. Bigyan kita example ha. Heart Center, Kidney Center, yung East Avenue, Lung Center, yan, mga hospital, marami. Tapos yung PGH nga pala, pinaganda niya, pinalaki. Hindi siya nagpagawa noon dahil matagal na yun eh. Hindi pa siya presidente, nagawa ng PGH. Pero sumuporta din siya doon si Apo Lakay, yung tatay ni PBBM. Sir, may mga paniniwala po ba kayo na naging dahilan pa ng pagsuporta nyo kay Marcos? Dahil sa tatay niya at saka dahil siya ay Marcos, at saka ako'y naniniwala na si PBBM siyang itinakda ng Diyos para paunlarin ang ating bansang Pilipinas, para magbigay ng kaginawahan sa mga mahirap.
At yan nga ay napatunayan natin sa panahon natin ngayon. Para sa iyong kalaman, mga kabataan, walang presidente ang nakagawa ng yung mga pulubi sa kalsada. Alam nyo ang programa ngayon ng Pangulong BBM. Kapag nakakita ka ng pulubi sa kalsada na natutulog, pipicturan mo yon, isesend nyo sa DSWD, sa Facebook ng DSWD. Tapos yung DSWD, kukunin yung pulubi na yon, dadalhin sa shelter at iuwi sa kanilang probinsya. At hindi lang yun ha, kapag naiuwi sa probinsya, bibigyan pa ng gobyerno ng kabuhayan. Kung anong trabaho mo, bibigyan ka ng tindahan or bangka. Kung ikimahing isda, ang bahay mo malapit sa dagat, bibigyan ka ng bangka. Sabihin ko sa inyo kabataan, walang presidente na nakagawa niyan kundi si PBBM. Hindi nagawa ng tatay niya yan. Yan ang hindi nagawa ng kanyang tatay. Yung kunin ng mga pulubi sa kalsada at iuwi sa kanilang mga probinsya at bigyan ng kabuhayan. So sir, sa pagkakaintindi ko po, naniniwala po kayo na natutulungan niya po yung mga mahihirap, lalong-lalo na po yung mga pulubi. Yes, 100%. Walang presidenteng nakagawa niyan kundi siya lang. So, dahil po dun sir, bakit po tuloy-tuloy niyong sinusuportahan si Marcos? Dahil naniniwala akong siya lang ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas para makaahon sa kahirapan. At magagawa niya po yun sa pamamagitan ng pagtulong po dun sa mga mahihirap. Yes, at saka hindi lang sa mahirap. Kung papansinin mo, panoorin mo sa TikTok at saka dun nga sa aking group na kahit ang ibang bansa, yumuyo ko sa kanya. Yumuyo ko sa kanya ibang bansa kapag siya pumupunta sa ibang bansa gaya ng Middle East, gaya ng Germany, gaya ng Asian. At para sa ngayon, siya ang ating Asian leader. Siya ang Asian leader natin ngayon. At pansinin niyo yun, panoorin niyo. Yung ibang bansa, yumuyo ko sa kanya. Objective number 2 na po, sir. Paano niyo po pinapakita yung pagsuporta niyo kay Ferdinand Marcos sa araw-araw? Pinagtatanggol ko siya sa SOCMED, sa mga DDLs. Alam mo ang DDLs? DDS. Doon sa mga naninira sa kanya. Okay, sa mga naninira sa kanya, inaaway ko sila dito sa SOCMED. So, kapag ang nagkomento sa kanyang post ang mga DDS or DDLs, isa ako sa unang bumabara sa kanilang mga masamang salita laban sa Pangulo. Dahil hindi ako makatiis na hindi makapagkomento sa kanilang mga bad comments. May mga pagkakataon din po ba na nakakapag-upload po kayo about sa kanya? Yes, marami. Kaso dito sa FB wala, pero makita mo sa TikTok at saka doon sa group, PBBM group. Next po, sir. Sa mga paraan po na yon, yung pag-upload niyo po, yung pagtatanggol niyo po sa kanya, yung pakikipag-away sa mga basher, alin po kaya doon yung pinakamahalaga para sa inyo? Yung ipagtanggol ko siya laban sa mga kalaban niya. Laban sa mga fake news. Katulad ngayon, pinapakalat ng mga DDS na siya daw ay nasa malubhang kalagayan, pero isang fake news yon. Ang katotohanan ay isa siyang malakas at malusog na pangangatawan at nagtatrabaho sa loob ng Malacanang. Sir, bakit po importante sa inyo na ipagtanggol siya sa mga basher? Siyempre, para makita ng taong bayan na siya ay isang malakas ang kanyang katawan at karapat dapat siyang manilbihan sa ating bansa. Thanks po. Paano niyo po sinasabi or ipinapakita sa iba na sinusuportahan niyo po si Marcos? Paano po niyo sinasabi sa pamilya niyo, sa kaibigan, or sa social media na sinusuportahan niyo po siya? Lagi kong sinasabi sa kanila na PBBM lang malakas. Hindi siya kayang ibagsak ng mga DDS, ng mga kalaban. Kahit anong paninira,
hindi siya kayang ibagsak. Next po, so, ayun din po yung lagi yung sinasabi na si PBBM lang po yung malakas. Ano po yung karaniwang nagiging reaction ng mga tao kapag sinasabi niyo po? Kokonti lang naman ang mga DDS sa aking mga nakakausap, kaya ng ibang suki ko, na talagang sumasamba sa mga Duterte. Hindi ko alam kung anong pinakain sa kanila ng mga DDS. Kahit alam nilang mali ang ginagawa ng DDS, sumusuporta pa rin sila. Pero lagi ko sinasabi sa kanila na si PBBM ay man of God. Mababasa mo yan sa Roma 13. Nagbabasa ka ng Bible? Sometimes po, sir. Oh, Linggo-linggo po kami na. Pakibasa yung aklat ng Roma 13. Doon mo makikita na si Pangulong BBM ay man of God. Siya ay tao ng Diyos na buhay at hindi kayang ibagsak ng mga kalaban. Okay. So, sir, bali sa pagkakaintindi ko po, halo po yung nagiging reaction nila. May positibo, may negatibo. Yes. Para sa iyong kalaman, kukunti lang ang negatibo. Katulad kahapon, maalaman mo, kahapon ay January 31, nagrally ang mga didili sa Cebu sa pangunguna ni Mike Defensor, isang didilis. At sila ay napahiya dahil inaasahan nila na milyon daw ang sasama sa kanila. Pero kung bibilangin mo, wala pang 500. Nagpapatunay na mahina ang suporta ng mga DDS. Sa positibo po, sir, ano po yung karaniwang nagiging reaction nila? Wala, alam mo, para sa iyong kaalaman, ang mga didilis, walang hinahangad kundi ibagsak si Pangulong BBM. Alam mo kung bakit? Ano po, sir? Para makaligtas sila sa parusa ng kanilang pagnanakaw. Para sa iyong kaalaman, 100% ng mga didilis, sila ang mga sangkot sa mga flood control scam, sa mga pagnanakaw sa flood control sa DPWH. Kung pag-aaralan nyo, mga kabataan, mga DDS senator, DDS congressman, sila ang mga kurakot, sila ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pag-aralan nyo. Sir, so, di ba po may mga tao po kayo na, I mean, sinasabi niyo po sa mga tao na supporter po kayo ni Marcos. Yes, 100%. Yung mga tao po na may positibong reaction, paano po yung nagiging reaction nila? Yes, umuoo sila. Konti lang yung sumasang-ayon po sila sa inyo. Yes. Siguro sa 10 tao, isa lang ang DDS na aking nakakausap. So, kakaunti lang po talaga yung kinakausap yung DDS. Yes. Didilis. Next po, paano niyo po pinapakita yung pagsuporta niyo kay Marcos sa iba't ibang sitwasyon sa online po? Dito sa online, lahat ng kanyang mga accomplishment, lahat ng kanyang project, lahat ng kanyang ginagawa, makikita mo sa aking SOCMED, social media ko. So, pinupost niyo po? Yes. Sa TikTok, sa YouTube, dito sa group, Facebook group. Hindi lang dito sa Facebook Reels dahil bawal. Sa Facebook group mo makikita sa PBBM Batangas Chapter, Batangas Group. PBBM Supporters Batangas Group. Diyan nyo makikita ang mga tagumpay at mga ginagawa at mga proyekto ng mahal na Pangulong BBM. Sir, pwede pong malaman kung bakit po bawal yung Reels dito sa Facebook? Medyo, yung politics, medyo inaano nila eh. Medyo, parang pinipilter nila about politics. So, sir, yun po yung pagdating sa online. Paano po yung pagdating sa mga usapan? Halimbawa po sa mga nakakasalamuhan niyo pong tao. Paano niyo po pinapakita pag-suporta niyo kay Ferdinand Marcos? Pinagtatanggol ko siya doon sa mga maling paniniwala. Maraming tao, doon sa, kita mo naman ang trabaho ko. Araw-araw umiikot ako sa iba't ibang bahay. Door to door ako. Nakita mo? Nakita mo ang aking trabaho?
Next po. Nakita mo? Diga, nagbabahay-bahay ako araw-araw, lumilibot ako sa Laguna. Pinapaliwanag ko sa mga tao lahat ng kabutihang ginagawa ng mahal na Pangulo. Lahat ng kanyang mga project na accomplishment, pinapahayag ko sa kanila na pawang hindi nila alam. Sinasabi ko sa kanila itong nagawa ni Pangulong Marcos. Para sa iyong kalaman, alam mo na na lahat ng government hospital ay libre ngayon. Hindi mo alam. So, ito, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na free ngayon ang government hospital. Kung taga Laguna ka, pumasyal ka sa mga government hospital. Walang presidente ang nakagawa niyan. Kahit tatay niya, hindi nagawa ng tatay niya yan. Si PBBM lang nakagawa niyan. Sir, doon po sinasabing pagpo-post niyo po online sa mga nagawa niyo, tsaka po yung pagtatanggol niyo sa usapan. Ano po sa tingin niyo yung nag-motivate sa inyo para gawin yung bagay na yun? Para sa Diyos at sa bayan. Dahil naniniwala ako na si Pangulong PBBM, siyang itinakda ng Diyos para paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Para iahon ang ating bansa sa kahirapan. Lalo tigit sa lahat para tulungan kaming mahihirap. Tayong mahihirap. Yun lang. Okay, sir. Last objective na po. Naranasan niyo po ba yung pagbabago sa relasyon niyo sa ibang tao dahil po sa pagiging tapat niyo kay Ferdinand Marcos Jr.? Medyo mild lang dahil yung aking mga kamag-anak, merong ilan sa aking kamag-anak na DD-list or DDS, sumasamba kay Duterte. Hindi natin mahirap silang paliwanagan dahil sarado ang kanilang utak. Hindi ko alam kung bakit. Para silang tinatawag na Sagrado Katoliko, ganun. Paano po yan naka-apekto sa inyo? Nagkakaroon po ba ng conflict sa inyong pamilya? Merong konti lang, medyo isnaban. Dahil, snaban, so may mga hindi po pansinan, ganun? May ganun. Konti lang naman, mild lang. Okay. Hindi maiwasan yan sa politics. Sa tingin niyo po, paano po nakaka-apekto yung pagiging tapat niyo sa politika sa relasyon niyo po sa ibang tao? Okay lang, para sa akin okay lang yon. Dahil lang ipinagtatanggol ko ang tama. Doon tayo sa tama. Lagi nating isipin, doon tayo sa tama. Huwag nating isipin na nabubuhay tayo sa pera. Dahil sa pera, kakampi ka. Sa mali, huwag. Doon lang tayo sa tama. Pero nagkakaroon po ba ng ilangan sa pakikisalamuhan niyo sa ibang tao? Ilangan? Halimbawa po, ako po, BBM supporter ako, tapos may nakasalamuha po akong hindi BBM supporter. May ilangan po ba sa pagitan yung dalawa? Kapag hindi pinag-uusapan ng politics, okay lang. Parang walang pakialaman. Huwag lamang siya magbabanggit ng about politics. Doon nagkakaroon ng conflict. Next po, ano pong isyong panlipunan o usapin ang naiisip niyo po kapag pinag-uusapan ang pagiging tapat kay Ferdinand Marcos Jr.? Halimbawa po nito, may narinig na po ba kayong usapan na kinwestiyon po yung pagiging leader niya tapos may nagtanggol po sa kanya? Or kaya sa online po, may nang-bash po sa kanya tapos may nagtanggol po sa kanya? Proud ako, masaya ako kapag ganun. Kapag may May nakikita po. Marami. At isa na ako doon. Tapos babackup na lang ako. Next po, paano po nakaka-apekto yung mga ganong usapin? Yung mga pagtatanggol niyo po sa basher sa iba? I mean, sorry po, let me rephrase that po. Di ba pinagtatanggol niyo po si Ferdinand Marcos Jr. sa Facebook or sa online
po or kaya po sa mga usapan. Yes. Paano po yun nakaka-apekto sa pakikisalamuhan niyo sa ibang tao? Parang nagtatampo sila sa akin o umaagwat sila sa akin. Parang nanlalamig, ganon. So, may pag-iwas po. Merong konti, pero hindi naman full, mild lang. Next po, sa pangkalahatan po, paano po sa tingin niyo nakaka-apekto yung pagiging tapat sa politika sa pagkakaisa ng Pilipinas or sa pampublikong diskurso? Kasi di ba po nung election, may tinatawag po silang unity team. Yes. Sa tingin niyo, natupad po ba yun simula nung tumakbo si Marcos Jr. or nung nanalo po siya? Panahon lang na election natupad yon. After election, hindi na. Alam mo kung bakit? Dahil sa simula pa lang, masama na ang plano ng mga Duterte kay Pangulong PBBM. Ang plano nila, once na nanalo si PBBM, ang plano talaga nila ibagsak para maupo si Inday Sayad, si Inday Sara. Plan A nila yung plan A. Pero hindi sila nagtagumpay. Dahil nga, si PBBM ay man of God. Kaya yung tinatawag na unity team, nangyari lang yan nung eleksyon. After election, nawala na talaga yon. Yun ang isang Sir, malaking so, katotohanan. yung nasabi niyo pong epekto na hindi po natupad dahil sa mga DDS ay negatibo po. How about sa positibo po? Ano pong naging positive effect nun sa mga tao po? Akala ng mga tao, Yung unity team talaga sila. Pero hindi alam ng maraming tao na yun nga ang kalalabasan, ang masamang plano ng mga DDS. Ang gusto nila, pabagsakin si PBBM para maupo si Sara. So, wala pong nangyaring kahit anong pagkakaisa simula po nung nanalo si BBM. Yes, yes. Hindi mo balikan mo yung Kongreso after 2022, after election. Ikukwento ko lang sa inyo saglit lang to. Nung after election, nung nakaupo na si PBBM, gusto nilang i-impeach si Martin Romualdez sa Kongreso para palitan ni Gloria Arroyo ni GMA. At yun ang plan A nila. Kapag nakaupo na si GMA bilang ng Kongreso, yung presidente ng Congress, gagawin nila yung impeachment laban kay PBBM. Doon nila isasagawa. Hindi sila nagtagumpay. Kaya galit na galit si Sara kay Martin Romualdez. Kung ano-anong paninira kay Martin, tinawag siyang tambaloslos dahil nga hindi nila na-impeach si Martin. Yun ang kanilang plan A. Tapos may plan B, may plan C, gano'n. Sa tingin niyo po ba, sir, simula po nung nanalo si Marcos Jr., lalong nagkawatak-watak po ang Pilipinas? Hindi naman nagkawatak-watak Para sa inyong kalaman, mga iha, mga estudyante, mga kabataan, kukunti lang ang mga didilis. Kung si Pangulong PBBM nanalo siya ng 31 million kahit sa survey noong 2019, alam nyo, 2019, bagsak sa survey si Sara bilang presidente. Kaya matalino din talaga ang Duterte. Ginawa nilang vice president si Sara. Dahil noong 2019 survey, bagsak talaga siya sa bilang presidente. Kaya nag-vice president lang siya. At itong sinasabi ko sa inyo ito, may resibo na kay Senador Trillanes. Panoorin niyo yung kanyang vlog, yung kanyang channel. So, sir, sa tingin niyo po ba, nagkaroon po ng pagkakaisa dun sa mga PBBM loyalists, tapos ang napahiwalay po ay yung mga DDS? Yes.
Ganun po ang pagkakaintindi ko. So, may pagkakaisa po sa loyalist ng BBM, kaso napahiwalay po yung mga DDS dahil gusto po nilang mapatalsik si BBM. Yes, sa una't una pa, plan A pa nila, after election, ganun lang plan A nila na pababahin si PBBM. Doon magmumula sa Kongreso. Okay. Sir, that's all po. Thank you so much po, sir. Pumayag po kayong ma-interview namin. Welcome. Wala pong anuman at ako'y nagpapasalamat din dahil gusto kong malaman ng maraming kabataan na si Pangulong PBBM ang pangalawang pinakamagaling na presidente ng ating bansang Pilipinas sa history. Sobrang helpful naman po nung mga sagot ninyo. Thank you so much po. Sir, another thing po, baka po may pwede pa kayong i-recommend or i-refer sa akin na Marcos loyalist na pwede ko pong interviewin ngayon. Wait lang. I-send ko na lang sa'yo after that, ha? Hanapin ko lang siya sa mga friends ko. Sige po, sure po, sir. Thank you so much po. Okay, maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pangulong Marcos. Mabuhay Sir, po kayo. another thing. Last one na po to. Okay lang po. Sir, goods po tayo dun sa signature niyo po. Signature. Paano ako magsi-signature? Bale, may send po akong white background. Tapos, i-edit nyo lang po yun sa messenger. Tapos dun po kayo pipil. Tapos isa-send nyo po sa akin. Okay, pwede. Pakisend mo pa maya. Okay po. Thank you po, sir. Thank you po. Oh, welcome. Thank you po. Welcome. Hi. Good luck.